Magandang araw ulit sa inyo. Narito ulit ako para sa isang panibagong aralin. Kaya magsimula na tayo. Kung may Genyo na kayo at ma-access na ito ay pumunta na sa inyong Genyo account. Kung wala pa ay tunghayan na lang ang gawaing ito. Ang Padlet link ilalagay ko rin ito doon sa ating FB group. Kaya magsimula na tayo. Para makita kung nasaan ang ating gawain ngayon, puntahan niyo yung current task sa Filipino. Okay, makikita nyo kung ano yung mga gawaing ibinigay. Okay? Para sa Filipino, hanapin nyo yung Aralin 1.2. Okay, ito yung ating Aralin 1.2, uri na pangalan ayon sa konsepto. Para sa araw na ito at ang ating layunin ay sa araling ito, kayo inaasahang nagagamit ng wasto sa iba't ibang uri ng pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid. Simulan na natin. Ito yung ating Padlet. Okay, ang unang gagawin ninyo at ilalagay nyo ang sagot dito sa comment. Tingnan ang iyong paligid at ibigay ang bagay na nakikita mo sa harap mo ngayon. Isulat ang iyong sagot sa comment. Isulat muna ang iyong pangalan pagkatapos ang iyong sagot naman. Halimbawa, nakita mo ang gunting. Susulat natin dito sa comment. Mag-add comment tayo na pangalan niyo muna. Halimbawa, ang aking pangalan. Pagkatapos gunting. Pindutin natin yung next button o enter. Tapos pindutin mo na yung close. Yan, makikita na yung sagot ninyo. Okay, pagkatapos naman nun, dito pala sa unang gawain, dalawang bagay ang ibibigay mo. Okay, ano yung bagay na nakikita mo sa harapan mo ngayon? Pwedeng isulat mo ito sa Filipino o sa English. Okay? Sunod naman, ibigay naman ang mga katangian o ugaling nasa iyo. Ano ba yung katangian o ugaling nasa iyo? Ito ba ay kasipagan? Ito ba ay katalinuhan? Ito ba ay katapatan? O ito ay katamaran? O kaya naman ay ano pa ba? Mga ibang katangian na pwedeng nasa iyo. Okay, ganon din ang gagawin ninyo. Isusulat nyo muna yung pangalan pagkatapos ang iyong sagot naman. Pindutin natin yung comment. Okay, pangalan. Kaya halimbawa, ang aking katangian ay kasipagan. Pindutin natin ang next. Tapos close. Okay, bakit kaya natin pinapasulat ang mga bagay na ito? Okay, sa unang halimbawa, kung mapapansin ninyo, yun ay mga bagay na nakikita mo sa harapan mo. Ito ay pwede mong makita, pwede mo itong mahawakan. Yung pangalawa naman, dito naman, ay mga bagay na hindi mo naman nakikita, hindi mo nahahawakan talaga, hindi mo nararamdaman. Pero ito ay nasa loob mo, nasa kalooban mo o nasa isipan mo. Okay, pag-aaralan natin ang dalawang uri ng pangalan ito. Okay, buksan muna natin ang ating PowerPoint para sa ating gawain. Okay. Una ay balik-aral muna tayo sa pangalan. Tingnan natin kung alam niyo pa yung pangalan. Pakibasa nga natin. Pangalan. Pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, ideya, at o kaisipan. Pakiulit nga. Pangalan. Pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, at ideya o kaisipan. Okay, kung matatandaan nyo noon, pinag-aralan nyo na ito mula bait ng 1, 2, hanggang 3, ang pangalang pantangi at pambalana. Naaalala nyo pa ba? Okay, tingnan nyo natin.
Ito yung mga halimbawa ng pantangi at pambalana. Halimbawa sa pantangi, Carlos Santos, pambalana, bata. Ibig sabihin ng pangalang pantangi, ito yung formal na pantawag o talagang pangalan ng isang tao o bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito, ang pambalana naman, yun naman yung pangkaraniwang tawag doon sa kanya. Okay, halimbawa naman, Las Piñas, ito ay isang lungsod. Ang Jollibee, sikat na kainan, paborito din ng mga bata, ay kainan. Pasko, di ba, ito ay isang okasyon. Okay, okasyon, di ba, pangyayari yon. Okay, kaya ito yung mga halimbawa ng pantangi at pambalana. Ang pantangi ay nagsisimula sa malaking letra, kung makikita nyo dito sa ating mga halimbawa. Okay, ang pangalan ng tao kailangan nagsisimula sa malaking letra, yung kanyang pangalan at yung kanyang apelido. Okay? Halimbawa naman, kung ito yung lugar, ganun din. Pero kung halimbawa yung lugar tulad ng Las Piñas, magkahiwalay siya na salita, dapat magsisimula sa malaking letra yung dalawang magkahiwalay na salita. Yung Las tsaka Piñas nagsisimula sa malaking letra. Okay. Ayan, alam na natin yung tungkol sa mga pangalan, pantangi at pambalana. Yun naman, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang uri ng pangalan ayon sa konsepto. Ano kaya ito? Ano rin kaya ang kanyang pagkakaiba dun sa ating mga napag-aralan na noon pa? Okay, ang unang pangalan ayon sa konsepto ay tahas o konkreto. Ito yung tumutukoy sa mga pangalang nakikita gamit ang mata. Tingnan nyo nga, ano yung mga bagay na nakikita mo sa paligid mo tulad ng ating halimbawa kanina. O di ba? Tulad sa larawan natin, dito sa halimbawa ay yung mga tao, nakikita natin sila, di ba? Okay. Tao, mga bagay, mga konkretong mga bagay talaga na nakikita. Sumunod naman yung mga naririnig naman natin, mga bagay na naririnig tulad ng mga tunog na nanggagaling sa telebisyon, sa cellphone, sa iba pang mga device. Yan ay mga tahas o konkreto. Okay, ibig sabihin na naririnig, hindi yung mismong tunog. Kasi yung tunog hindi naman natin nahahawakan talaga yun eh. Kundi yung mga pinanggagalingan. Pinagmumula ng tunog, halimbawa yung tao, may boses tayo, di ba? Pinanggagalingan tayo ng tunog, naririnig tayo ng ibang tao. Okay. Yung TV, yung radyo, pinagmumulan siya ng tunog, naririnig natin yung tunog mula doon. Okay. Ito ay mga konkreto o tahas na pangalan. Sumunod naman, yung mga naaamoy gamit ang ilong. O ano ba yung mga bagay na naaamoy natin? Halimbawa, pabango, basura, naaamoy mo rin yan. Pagkain, ayan, tulad sa halimbawa natin, yung kape, naamoy natin, di ba? At yung mga nalalasahan, tulad ng iba't ibang mga pagkain, nalalasahan natin, yan ay mga konkreto o tahas. At ang huli ay mga nahawakan o nasasalat. Ibig sabihin na nasasalat yung nararamdaman mo sa ito gamit ang iyong pandama na sasalat mo. Okay? Halimbawa yung suklay. Suklay, nasasalat to, di ba? Nahahawakan ko, nasasalat. Suklay. Yan, nagagamit sa buhok. Tama. Okay, napakadali lang nitong pag-aralan ang mga tahas o konkretong pangalan. Okay, katulad nito, anong hayop ito? Nakikita niyo ba siya sa larawan? Nakikita niyo siya sa video. Ayan, nahahawakan niya, nasasalat, hindi ba? Ito yung aking alaga, si Dehan. Yun. Konkreto siya. Isa siyang konkretong pangalan. Okay. Sumunod naman tayo. Okay, alam niyo na yan. Pwede kayo magbigay ng halimbawa mamaya. Ito naman ang pangalawa, yung basal o di konkreto. Ang basal o di konkreto, ito ay tumutukoy sa mga pangalang nadarama tulad ng kasiyahan. Okay, nadarama, nararamdaman mo kasiyahan, kalungkutan, kaya pwede rin yung salitang ugat lang nun. Halimbawa, yung saya, yung lungkot, inis, galit.
Yan yung mga nararamdaman natin na darama. Ito ay mga basal o di konkreto. Okay, ang mga pangalang di konkreto din ay yung mga naiisip. Tulad ng mga bagay na nasa isip mo, imahinasyon, mga ideya, ano pa ba yung mga naiisip natin o kaya naman ay pwedeng naiisip mo yung takot, kaya naman mga yung nasa isipan mo lang, imahinasyon mo lang pala. Ayun. O kaya yung mga bagay na pinapangarap mo. Pangarap, panaginip, yan ay mga nasa isip natin. Dito, di konkreto yon. Natutunan o nauunawaan tulad ng aral. Okay, mga aral o leksyon natin sa paaralan. Yan ay mga bagay na natututunan natin, mga di konkreto yan. Napaniniwalaan o relihiyon, tulad ng relihiyon, paniniwala, relihiyon, ano pa ba? Pananampalataya natin sa Diyos at paniniwala natin. Okay. Ayun na, naririnig niyo yung tunog na yon, yun ay di konkreto. Yun ang halimbawa ko kanina. Ay, mga konkreto pala yon. Naririnig niyo yung pinagmumula ng tunog, hindi ba? Konkreto yon, yung pusa. Okay, sumunod, napapangarap. Yan, tulad ng kapayapaan, kaayusan, katahimikan, yan ay mga bagay na napapangarap natin, pinapangarap natin na sana ay mangyari sa ating mundo. Okay. Pwede rin yung kaligtasan, pinapangarap natin yung kaligtasan at kalusugan ng lahat, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Okay, at ang huli naman ay katangian. Kay katangian tulad ng kabaitan, kasipagan, kakulitan, yung mga katangiang nasa iyo, nasa loob mo, yung mga ugali na nasa iyo. Yan ay mga di konkretong pangalan. Okay? Ulitin natin. Ang konkretong pangalan ay mga bagay na nakikita, naririnig, naaamoy, nalalasahan, nahahawakan o nasasalat. Ang mga di konkretong pangalan, ito yung karaniwang nasa isip at nasa puso natin, tulad ng nadarama, naiisip, natutunan o nauunawaan, napapaniwalaan, napapangarap, o kaya mga katangian. Tuloy na natin. Okay, magbigay ka ng halimbawa ng pangalang konkreto. Gamitin ang annotate. Okay? Para sa mga integrity ay isusulat na lang ninyo sa kwaderno. Isulat sa kwaderno. Sumunod. Magbigay ka naman ng halimbawa ng pangalang di konkreto. Gamitin naman ang annotate. Okay? Para sa integrity, isulat ito sa kwaderno. Okay, kung tapos na, alam na natin yung mga konkreto at di konkretong pangalan, ay masasagot nyo na yung pagsasanay sa aklat. Okay, kunin ang aklat, sagutan ang, buksan sa pahina 121 hanggang 123. Ito yung mga pagsasanay na sasagutan nyo, pagsasanay 11, 13 at 14. Yung 12 hindi nakasali ha. Ito lang yung mga sasagutan ninyo. Ang mga pagsasanay na ito, 11, 13 at 14. Okay, basahin niyo lang ang panuto at sagutan ang mga pagsasanay doon. Okay, at pwede niyo itong gawin sa oras ng asynchronous, mamayang hapon. Kapag nasagutan niyo na ay maaari niyo na itong iwasto gamit ang gabay o susi sa kawastuhan. Okay, ang mga sagot dito ay ipopost doon sa FB group, sa guide section ng Filipino. Kung hindi nyo makikita sa guide section, ilalagay ko yan sa discussion. Mamayang ikadalawa ng hapon, 2 o'clock. I-download ang larawan doon at pagkatapos ay gamitin gabay iyon sa pagwasto. Okay, para sa may mga Genyo na, ito rin ay makikita sa Genyo mamayang hapon din. Parehas na oras din. Okay, makikita nyo yan doon mamaya. I-download nyo lang at pwede na kayong magwasto o mag-check. Okay, para naman sa ating journal, okay, anong mahalagang bagay ngayon, panahon ng pandemya, ang sa tingin mo ay importante?
Bakit ito importante? Okay, halimbawa, anong pinakamahalagang bagay na para sa iyo importante talaga sa panahon ng pandemya? Halimbawa, para sa iyo importante ang pamilya mo. O kaya para sa iyo importante ang kalusugan ng bawat isa. Bakit ito importante sa iyo? Ipaliwanag mo. Okay, halimbawa, para sa akin, importante ang aking pamilya dahil sila yung pinagmumulan ko ng lakas at sila yung kasama ko at nagbibigay sa akin, gumagabay sa akin sa magandang buhay. Halimbawa, yun ang sagot mo. Halimbawa, importante naman sa iyo yung konkretong bagay tulad ng alcohol. Importante yun. O kaya sabon kasi ginagamit niyo yun para maghugas ng kamay. Okay, ipaliwanag mo kung bakit ito importante sa iyo. Pagkatapos mong isulat ito sa kwaderno, isusulat niyo sa notebook o kwaderno, kunan ito ng larawan, picturean nyo, gamitin nyo yung phone nyo, at ipadala ito, ilagay nyo ito sa GC o sa group chat ng inyong section para mabasa din ng iba yung mga sagot ninyo. Okay? Yun lamang ang aking mga importanteng paalala at sana ay natuto kayo mula sa ating mga halimbawa. Kaya, hanggang sa muli, paalam! Thank you.